So ayun, okay, KGX, kamusta tayong lahat at papublish natin to mamaya around I think 4 o'clock, no? Kasi nag-video tayo kahapon nasa I think 6 o'clock. So ngayon, ito yung update sa ating trade. So mamaya ko na ipapakita yung trade natin. So far, syempre, BTC and Ethereum sabay kong tinitrade dyan. Actually, gusto ko rin sana XRP and Sol. Kaya lang, mas okay kung dalawa muna. Kasi pag nagkamali ako ng TA, apat yun. Okay? So pakita ko pala muna yung trade natin. So far, ito yung trade natin. Hintayin nyo lang dahil mabagal ang ating internet connection. Mabagal talaga. Okay? So, mapapansin nyo, hindi yan yung TA natin. Nandito tayo sa spot, no? So, soon, dito na lang ako mag-ano. Okay. So far, BTC 145% and Ethereum 135%. So again, ang TP ko nito, pag pumalo siya doon sa area na to, ito yung sinasabi natin, si 72,150. So possible na sa around yung 145 na yan, nasa around ano na lang yan, 90% profit. Pero okay lang yan, no? Goods na ako diyan. Kumbaga kasi ako expected ko na dapat dito. No, expecting ako na dito take profit sa 70,000. Pero kapag ito na-reject, possible bumagsak dito yan sa area na to 68 or 67,000, no? Yan yung napapansin natin. Again, wala pa ako nakikitang iba pang structure kundi yung syempre yung uptrend dito sa area na to. Okay? So, possible, pwede pang magkaroon ng trend yan kapag ginawan natin ng guhit yan simula dito hanggang dito. Okay? So, pwede siyang ganyan, no? Pwede niyang umabot dito sa area na to. Pero syempre, again, mamaya na yan, ito lang muna yung ating TA. Kasi gusto kong makita kung nasusunod yung TA natin. Kasi for me, hindi naman kailangan hindi naman kailangan 145 ang take profit mo, di ba? So, ang rules natin sa Telegram is 20% profit is enough. Okay? Kasi bakit 20% profit? Ang mga mayayaman niya, ang mga businessman niya, ang gusto nila kahit na 12% profit lang sa isang taon di ba? So, dapat mag-increase ka ng 10% profit every year or more. So, pero minimum of 10% to 12% profit, 'di ba? Ako nagtrabaho ako sa SM So, alam natin yung mga net income, alam natin yung mga budget, alam natin yung kailangan ni SM, 'di ba? So, alam natin na kailangan every year is tumataas tayo, no? Minimum 12% yata, 10% to 12%, 'di ba? Na mag-profit ka, no? Versus last year mo. Parang ganun siya. So, dito, for me, so dapat ganun din. So, hindi naman sa dapat ganun. Kasi karaniwan, ang gusto kasi ng iba kapag nag-cryptocurrency is paldo agad. Dapat hindi ganun. No, dapat step by step lang. So far, good ang 20% profit natin. And syempre, meron tayong iba pang trade dito. Is a gainer's trade strategy. So, syempre, pumasok din tayo kay Rave, no, na nasa 20% profit again, no? Sa gainer's trade strategy, basta nasa 20% profit ka na is enough. And syempre sa INX USDT, 52%. Again, 20% lang ang minimum profit natin. So meaning, count na to as profit. Okay? Sa gainer's trade strategy. So saan natin ituturo ang gainer's trade strategy? Syempre sa Telegram lang natin. At magsisimula na yung Telegram natin mag-accept is today. No, magi-start ako ng 8 PM para mag-update, no? Ako ngayon hindi ako tumitingin sa ibang news, no? Again, tumitingin ako sa support and resistance ngayon. Kasi minsan kapag yung support and resistance mo sinabayan ng news, nagkakaroon ng volume pababa, no? So, expecting ko na marating to si 70. Okay? So minsan talagang dito ako nagkakaroon. Kaya magtitipi ako ng 90%. So kasi karaniwan minsan nababawian pa ako. Pero magka-cut loss na ako ng 90%. 90% profit ng BTC natin. Kakat na natin yan. Okay? So, eto lang. Yung nakikita ko dito ngayon kay BTC kung saan siya pupunta. Etong support and resistance natin. 'Di ba? So, lahat ng magti-trade, ako sabi ko nga sa inyo, may mga Fibo, lahat 'yan Kumbaga RSI, 'di ba? So, price action, yung mga binabantayan. Ako, binabantayan ko lang talaga yung
price action talaga, no? Kasi sa ulo ko yung gano'n ni BTC ngayon eh. So talagang ginuguhitan ko lahat yan. Ayun, makikita nyo yung mga guhit natin dyan. Hanggang dulo pa yan, no? Kung paano ako trade mga kapatid. Okay? Kung gusto nyo pumasok sa Telegram, ayan, pasok lang kayo. So for me, next na kailangan basagin ni BTC, itong area na to. So bakit yung area na yan? Kapag sinagad mo naman kasi yan, ayan, no? Rejected, rejected, rejected. So tingnan natin. Kung dito ma-reject to, possible baka kunin to, si 72 ulit. 'Di ba? So titipi tayo diyan, no? Titipi tayo diyan para at least kahit paano profit tayo. And then kapag bumagsak na naman dito, so possible pwede akong mag-short ulit. So pero may tinitingnan tayo dito tulad ng sinabi ko kanina. So mamayang gabi, hanggang mamayang gabi titingnan ko to. Tong area na to. So, we'll see kung ano mangyayari dito sa area na to. Kung ano yung magagawang structure. Kasi karaniwan, minsan ang ginagawa ko, every 3 hour, every 1 week bago ako gumawa ng support and resistance, ganon. Hindi lagi nagtitrade. Kasi yan ang sakit ng mga trader. Tandaan nyo, no? Yan ang sakit. Lalo-lalo na ng mga bago. Ano yung sakit ng mga bago? Number 1, tutok sila sa market. Number 2, nauubos yung oras nila sa iisang bagay. Number 3, bakit hindi sila nag-i-improve? Kasi nai-stress sila, no? So minsan kasi ang nangyayari, katulad ngayon, bear market ngayon. Ano ba yung dapat mong gawin kapag ka bear market, 'di ba? Ang dapat mong gawin is dapat maging busy ka everyday. Okay? Para sa akin, no, maging busy ka sa ibang bagay. Kunyari, nag-iipon ka ng BTC. Ako, 'di ba, may ipon ako ng BTC ngayon. Nasa around 80k na nga yata yung ipon ko doon. Tapos sa Ethereum, around 40. So, bumibili tayo ng BTC once bumabagsak talaga siya. So, sabi ko nga, start buying ko ng BTC, 75k. Diba? So, bumagsak na yan hanggang 58k. Nakabili na tayo doon. So, ang sakit kasi, ito yung pinaka-advice ko sa inyo. Katulad ako, diba? Pag nakikita nyo yung page ko, anong ginagawa ko, no? Nag-aalaga ako ng hayop, meron akong kalapate, meron akong aso, naguhukay ako ng ilog, mga ganyan, no? Nagji-gym ako. So, panahon ngayon na i-divert mo yung sarili mo sa iba. Huwag kang tumutok sa market kasi kung naniniwala ka sa cycle, naniniwala ka sa bull market and bear market, di ba? Bear market ngayon, panahon ng pag-iipon, no? DCA lang ng DCA, dollar cost averaging, and then, alam mo yung target mo na after 3 years or 4 years, no? Basta naging positive na yung port mo, doon ka magtitipi. Hindi yung everyday na nakikita mo yan, 'di ba? Uy, lumipad, lumipad, lumipad. O pag lumipad diyan, bebenta ka. Panalo ako ngayon. Iniwan ka ng market, lumipad ulit. Ang mangyayari, mapapabili ka sa taas. And then pag bumagsak, masya-shock ka ulit, mapapabenta ka sa baba, 'di ba? So ang gawin mo, dapat may target ka. Ano ba yung target mo? Magsisell ako next bull market. Ganon, kasimple. 'Di ba? Doon ako magsisell. Next bull market. Basta ngayon, mag-iimbak ako na mag-iimbak. Dapat ganoon yung mindset mo, 'di ba? So, dapat practice mo yung emotion mo. Kasi kapag hindi mo pinractice yung emotion mo, yan yung magdadala sa iyo saan? Sa paglubog. Sa pagdating sa cryptocurrency. 'Di ba? Lalo-lalo na sa future, 'di ba? Lalo-lalo na diyan kapag mas katulad ako, kaya everyday ako nagbi-video, 'di ba? Para makita nyo lang din na titipi tayo tapos sabay magpapasok ulit tayo ng trade. Nakikita nyo nga na minsan talo, 'di ba? Nakikita nyo 'yun. So, ganoon talaga, 'di ba? So, 'yun lang mapapayo ko sa inyo, divert niyo yung sarili niyo sa iba. Huwag tutok masyado sa market at para at least kahit papaano, 'di ba? Magawa niyo yung ibang bagay kasi baka mamaya mapag-iwanan kayo ng panahon, 'di ba? Ako nga tinuturo ko hindi ka katulad ng mga ibang influencer na nakikita mo ang lalaki ng mga profit nila, okay? So hindi mo alam yung behind doon, 'di ba? Ikaw minimum wage ka lang. Minimum wage ka lang 'di ba? Hindi mo sila pwedeng gayahin. Ang kailangan mong gawin, magkaroon ka ng extra income, 'di ba? So traditional business yung gawin mo, 'di ba? Ang daming pwedeng pagkakitaan, 'di ba? So hindi ka katulad nila na talagang yung iba diyan binabayaran pa ng platform, 'di ba? Yung iba kumukuha ng commission, 'di ba? So wala silang stress, hindi katulad mo, minimum wage ka. Ang kailangan mong gawin is ingatan yung asset mo, 'di ba? So hindi ka pwede dun sa sa signal ng meme coin or what or something na ganyan. May pumapaldo doon pero karaniwan is wala. Nasusunog din talaga sila.
Okay? Number one, okay? Payo ko sa'yo. Kunyari, bibili ka, BTC, Ethereum, so not financial advice, so top 10 tokens ang ipunin mo. Ako, BTC and Ethereum pa lang, so konting ADA, no? And then, number two, i-divert mo yung sarili mo sa iba, traditional business, magtrabaho ka ng maayos. Huwag mong itutok yung sarili mo sa market dahil ang target mo, 3 years to 4 years bago mo ibenta yan. Depende kung positive na portfolio mo. 'Di ba? Number three, huwag kang makinig dun sa mga iba't ibang influencer na ang pinopromote meme coin, no? Sugal na sugal yan. Kung sugarol ka, pwede ka dun. Pero kung takot ka mawala yung asset mo, mas maganda lagay mo yan kay BTC, Ethereum muna. Di ba? So, number four, practicein mo yung emotion mo, no? Kapag kunyari, nakita mo lumipad ng market, bakit ka magsisell agad? Spot trader ka ba? 'Di ba? Or gusto mo hintayin yung bull market soon. Kung hintayin mo yung bull market soon, ayun yun, no? Stay mo lang. Lumipad man yan, 'di ba? Lumipad man yan ngayon. So, hayaan mo lang. Basta 3 years yung pinaka-kontrata mo. Yun lang yun. Ganun lang kasimple. At number five, no? Huwag kang magpapadala doon sa mga taong pinapakita nila yung portfolio nila. Okay? Hindi mo alam yung beyond doon. Okay? Ang beyond doon, mga influencer is meron silang affiliated account talaga, 'di ba? Na kung saan malaki ang commission na nakukuha nila doon at wala lang sa kanila 'yon pag trade nila. Ikaw, pinagpaguran mo yung pera mo, okay? Pinagpaguran mo yung pera mo, ang gawin mo alagaan mo, 'di ba? Huwag mo isugal, 'di ba? Hindi masamang hindi masamang mag-invest sa crypto kung alam mo talaga yung cycle, 'di ba? Ang dami ng pwedeng pagtanungan ngayon, okay? So, yun lang mga kapatid at saludo sa inyong lahat.